Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, abay hindi pa tapos ang tinaguraang Senate Flicks. Marami pa ring nangyayari sa ating Senado. Sa latest episode, may iyakan at sumbata na. Noong isang linggo, naglabas ng hinanakit si Senadora Pia Cayetano matapos questionin ni Senadora Riza Hontiveros ang pagbabalik ng sesyon sa Senado na para bagang walang nangyaring gulo kamakailan. Nais bigyan diin ng Senadora Hontiveros ang pababastos sa institusyon ng Senado at kawalan ng aksyon mula sa kasalukuyang liderato. Pero imbis na sagutin ang kanyang tanong, nalihis ang tatalakayin. Napanood nating marahil sa TV at sa social media ang sagot ni Senadora Cayetano. Umiyak pero walang luha niyang sinabing napakaraming nangyari sa Senado. Takot na takot daw siya para sa kanyang sarili at staff. Isinumbat niya pang wala man lang daw kahit isang miyembro ng minorya ang nangumusta. Paglilinaw ni Senadora Hontiveros, valid ang nararamdaman ng kapatid Senate President Alan Peter Cayetano. Pero pagdiriin niya, tungkulin ng mga mambabatas na humingi ng aksyon sa nangyaring gulo sa Senado. Patas na investigasyon at pagkapanagot ang dapat daw mangyari nang hindi na malagay sa panganib ang buhay. Hindi lang ng mga senador, kundi pati ng kanilang staff, mga miyembro ng media at iba pang kawani ng mataas na kapulungan. Hindi yata tamang business as usual na ang Senado. Giit ni Senadora Hontiveros. Hindi bumenta sa marami ang reaksyon ni Senadora Cayetano. Hindi naman daw sila mukhang mga takot sa kanilang live video habang nangyayari ang kaguluhan sa Senado. Nakakainan pa nga sila batay sa isang larawan. Kinumusta rin sila ng mga taga-minorya base sa screenshot ng group chat ng mga senador. Kaya maraming duda na isa na namang palabas ang emosyonal daw na pahayag ni Senadora Cayetano. May mga nagtatanong din sa kanya, kinumusta raw kaya ng Senadora ang mga biktima ng madugong gyera kontra droga ng Administrasyon Duterte na pinasimunuan ng nagtatagong si Senador Bato de la Rosa. Kahit isang luha kaya ay tumulo sa kanyang mga mata para sa mga inosenteng pinagkaitan ng due process kasama mga bata at para sa mga byuda at naulila ng mga biktima. Sinasabi sa turo ng simbahan na ang malalim na kahulugan ng buhay sibil at politika ay makakamit lang natin sa pamamagitan ng tunay na pagkakaibigan. Sa pagkakaibigan, kapanalig, laging may puwang sa pagkapanagot sapagkat huwad ang pag-ibig na nagbubulag-bulagan sa mali. Pero walang puwang sa pagkakaibigan ang pagiging makasarili dahil may malayang pagkilala at pagtugon sa pangangailangan ng kaibigan. Ang isang komunidad na binubuo ng mga tunay na magkakaibigan ay tumutungo sa pagkataguyod ng dignidad ng bawat isa at pagkamit ng kabutihang panglahat o ang common good. Sa pagkapatuloy ng ating Senate Flicks, magkakaroon sana ng plot twist, ika nga, napapabor naman sa taong bayan, kung saan magiging main character tayo sa kwentong pinatatakbo ng ating mga senador. Sa kwentong ito, kaya sana nilang ipaliwanag ng may buong katotohanan ang nangyayari sa bayan. Sa pagbabago ng kwento, kumustahin sana nila tayo, lalo na ang mga biktima ng kahirapan, biktima ng karahasan. Kaya kapanalig, mas kaaba-abang ang kwento kung totoong napakikinggan ng ating boses sa script. Mas tatakbo ang Senate Flicks kung taong bayan ang magiging bida sa kwento. Kung ang ating mga senador ay magsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng taong bayan at ng mga pinuno ng bayan. Maging tauhan sana nila sa kwento ang tunay ng pagkakaibigan. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan 15:13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya kapanalig, sa pagkatapos ng kwento ng Senate Flicks, naway patungo tayo sa isang mas makatarungan, mas makataong lipunan. Ito ang isang lipunang may mga lingkod bayan na itinuturing tayong mga kaibigan na handa nilang pag-alayan ng kanilang buhay.
Sana matapos ang drama ng Senado at tunay na ang tao ang maging basihan ng kanilang paglilingkod. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.